So, magandang araw po sa ating lahat. So, yung report po namin ay kalikirang pangkasaysayan ng soap opera sa Pilipinas. So, ang mga dulang pantelebisyon ang pinakatutukan sa loob ng tahanan ng pamilyang Pilipino noong dekada 50 at kinilala itong soap opera. Ang soap opera ay kwento tungkol sa ilang karakter at sa kanilang pakikibaka sa buhay na inilalahad sa naratibo na punong-puno ng emosyon o melodrama at kadalasan sa eksaheradong paraan. Ang istruktura nito ay pinalalabas ng 30 hanggang 45 na minuto. Ang soap opera po ay kilalang genre ng mga babae dahil sa karamihan sa mga manonood nito ay babaeng naiiwan sa bahay. So sila kasi 'di ba noon yung mga lalaki sila yung nagtatrabaho kaya kadalasan yung mga naiiwan sa bahay is yung mga babae, yung mga nanay. So ayon naman kay Hobson, ang mga tauhang babae sa soap opera ay matatapang at isa ito sa pinakasikat na katangian ng mga soap opera. So syempre, 'di ba bago sa mga ibang palabas, meron yung mga babaeng naging matapang sila dahil sa mga pagsubok nila sa buhay. So, dito, kitang-kita daw na ang kapangyarihan ng mga babae sa mga soap opera dahil sa usaping gender equality. So, ang mga babae daw dito ay ang babaeng api noon ay palaban na ngayon. So, yun, pinapakita dun yung mga pinagdaanan ng mga kababaihan na naging malakas sila dahil dun sa mga pinagdaanan nila. At yun yung naging parang ito yung mga naging dahilan para mas maging palaban sila. So, next ay noong 1949 naman, nagsimulang pumailan lang daw yung soap opera na Gulong ng Palad sa DZRH noong 1949 hanggang 1956 na tinutukan ng mga tagapakinig. So, naging sikat itong Gulong ng Palad noong 1949. So, next, binuhay ito sa telebisyon ng BBC o Bananhaw Broadcasting Corporation, Channel 2 noong 1977 na pinagbidahan ni Marian de la Riva o Luisa, Ronald Corvu o Carding, Augusto Victa o Mang Emong, Caridad Sanchez o Aling Edad, Beth Bautista o Mimi at 4 na taong gulang na si Romnick Sarmenta o Peping na tumagal hanggang 1985. So, sila yung bumida dun sa Gulong ng Palad noong 1949. So, next naman po, ang kauna-unahang soap opera ay Hiwaga sa Bahay na Bato noong 1963 na tumagal hanggang 1964 na sinundan naman ng Larawan ng Pag-ibig noong 1964 din at Prinsipe Amante noong 1966 na ipinalabas sa ABS-CBN. So, yung mga yan po, Hiwaga sa Bahay na Bato, Larawan ng Pag-ibig at Prinsipe Amante ay mga palabas sa ABS-CBN na tinutukan din ng mga manonood. So, taong 1978 naman, tinutukan din daw gabi-gabi yung mga soap opera katulad na ng Flor de Luna sa RPN 9 hanggang 1983 at pinagpatuloy sa BBC2 or yung BBC po ito yung Bananhaw Broadcasting Corporation noong 1982 naman hanggang 1986 na pinagbibidahan ni na Janes de Belen, Dindo Fernando at Loris Guillen. So, taong 1979 naman po hanggang dekada 80, tinutukan rin gabi-gabi yung soap operang Analisa na pinagbibidahan ng namayapang si Julie Vega. Dekada 80 naman nang ipalabas sa telebisyon yung soap opera sa hapon. So, ilan naman sa mga namayagpag na soap opera ay Nang Dahil sa Pag-ibig noong taong 1981, Yagit noong 1983, Kaming Mga Ulila noong 1987. So, yung tatlong yon, yung Nang Dahil sa Pag-ibig, Yagit, Kaming Mga Ulila is from GMA7. So, ang
pamilya ko naman, taong 1987, Ula, Ang Batang Gubat, taong 1988, na pinagbidahan ni Judy Ann Santos ng IBC 13, Aguila noong taong 1989 at Ana Luna noong taong 1989 ay mula naman sa ABS-CBN. So, sabi naman po ni Dorothy Hobson, sinabi niya na ang soap opera speaks to millions of individual and mirror aspects of their lives back to them. So, tunay ngang sinubaybayan ng karaniwang mamamayang Pilipino ang mga soap opera sa telebisyon dahil sa mga tema nito na sumasalamin sa buhay ng karaniwang mamamayan. Paghihirap at pananagumpay ng mga api sa lipunan, kabiguan at kaligayahan sa pag-ibig at marami pang iba. So, kadalasan kasi sinusubaybayan natin ito kasi dun sa plot niya, yung kwento niya, di ba? Kasi meron din yung from mahirap to mayaman, yung meron yung mga, dahil nga api sila, bumangon sila dun sa pagiging api, yung lumaban sila. So, sinabi ni Dorothy Hobson nga yung soap opera speaks to millions of individual and mirrors aspect of their lives back to them. So, yun nga, it speaks to millions of individual. So, kasi yung tema niya, patungkol siya sa buhay ng mga tao na nakaka-relate dito yung mga iba't ibang tao. Next po, nagpatuloy naman ang mga soap opera ng dekada 90 at ilan sa mga ito ay Valiente noong taong 1992 to 1995, Mara Clara noong 1992 to 1997. So ito po, familiar ako dito kasi napanood ko na yata to. So dito, ito yung Mara Clara, pinagbidahan to ni Catherine Bernardo and ni Julia Montes. Tapos yung Esperanza naman, hindi ako familiar. So ito ay nung taong 1997 to 1999. Taong 1994, unang pinakilala ng RPN ang Latin American telenovela na La Traidora. So, yun lang po yung report ko. Thank you po sa pakikinig.